Again, brothers and sisters, welcome back again sa ating sharing for bread of God. In the name of the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. Lord, nagpapasalamat ako ngayong araw dahil nandito ako upang mag-share na naman ng aking pagsaksi sa iyong kabutihan sa aking buhay. Lord, maraming salamat sa pagmamahal at pagprotekta mo sa buhay ko, sa pagbigay mo ng lahat na kagandahan sa aking buhay. Maraming salamat, Lord. Brothers and sisters, today, isi-share ko sa inyo ang personal ko na experience, ang tinatawag na ang buhay ko kasama ang mahal na Diyos. Mga kapatid, sa buhay natin dito sa mundo, masasabi natin na ang lahat ng kahirapan nandyan na sa atin. Puno tayo ng kahirapan. Sa lahat na ang gulo ng buhay sa mundo, puno ng kahirapan. Wala hong masagana dito sa mundo dahil pag mayaman ka, magproblema ka rin kung paano mo gagastusin ang pera mo or anong gagawin mo para sa pamilya mo, no? Alam mo ba na walang katahimikan ng buhay sa mundo? Walang kapahuwayan, walang sapat na tinatawag na magiging kontento ka. Ang buhay sa mundo, mga kapatid, ay walang kasawaan. Kung nagkaroon ka ng kayamanan, maswerte ka. Kung nagkaroon ka ng kahirapan, maswerte ka rin. Dahil alam mo kung bakit? Ang mga bagay na yun ang tinatawag na sinusubukan ka ng Diyos. Kung ikaw ay naging mayaman, susubukan ng Diyos kung paano mong panghahawakan ang kayamanan na mayroon ka. Kung ikaw ay kahirapan or mahirap, sinusubukan ng Diyos kung ano ka katatag upang harapin ang kahirapan. Mga kapatid, sa buhay sa mundo, kahirapan at kayamanan, lahat yan ay mga pagsubok ng Diyos sa buhay natin. Lahat yan ay mga pamaraan ng Diyos kung paano natin panghahawakan ang buhay natin. Kung ikaw ay mahirap, malamang-lamang na palagi kang malapit sa Diyos dahil sa kahirapan. Kahit na sinisisi mong sarili mo, nagsisisi ka ng ibang tao, ngunit tumatawag ka ng Diyos, umiiyak ka dahil nahihirapan ka. Sa mayaman naman, dahil mayaman, kontento. Kung ano ang mayroon mabili, kung anong gusto ay makukuha. Pangbihira ang mayayaman na ang Diyos ang inuuna. Kasi pag mayaman ka, pangalawa ang Diyos. Alam mo ba kung nasabi ko yun? Dahil pag mayaman ka, hindi ka na umaasa, hindi ka humingi sa mahal na Diyos na, Lord, bigyan mo ako ng pangbili ng pagkain ngayon kasi may pera ka na eh. Pero pag mahirap ka, nandyan yung mga words na, Lord, wala akong bigas, maawa ka naman sa akin, nagugutom na ako. Ganon mga kapatid. Kaya may pinagkaiba ang mayaman at mahirap. Kaya nga sa Bible, maswerte ang mahirap o nagdurdorosa eh, kaysa mayayaman. Kaya mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Paano mo pa panghahawakan ang kayamanan mo? At paano mo rin i-handle ang kahirapan mo? Mauna tayo mga kapatid sa mayaman. Sa ngayong panahon kapatid, pag mayaman ka, gumising ka. Dahil sinusubukan ka ng Diyos kung paano mo panghahawakan ang kayamanan mo. Dahil mga kapatid, sabat ng huli na paghukom at tayo'y mamatay, iiwanan natin ang ating mga katawang lupa. Mabubulok lang ho yun, magbalik ho yun sa alikabok. Pero ang ating kaluluwa ay uwi sa ating mahal na Diyos. So pagdating mo sa mahal na Diyos, pagharap mo sa mahal na Diyos, pagharap mo doon sa ating Creator, hindi ho yun magtanong si Jesus sa'yo, anong naipundar mo? Anong kayamanan mo? Ano ang mayroon ka? Ang titingnan ng mahal na Diyos kung anong laman ng puso mo, kung anong ginawa mo sa kapwa mo, kung anong ginawa mo sa kayamanan na ibinigay sa iyo ng Diyos. Kapatid, hindi ho yan sa iyo kayamanan. Pinahawakan lang ho yan ng Diyos sa iyo.
Pinahawakan niya lang ho yan sa'yo. Kung sa anumang paraan mo nakukuha yan, at kung sa anumang paraan mo nakikita ang kayamanan na yan, 8 the same na pinapahawakan lang yan ang mahal na Diyos sa'yo. Na dapat mong gagawin, na ipundar mo rin para sa Diyos. Ang kayamanan, sa kasamaan, sa kabutihan, o sa anumang pamaraan mo nakuha o yun ay pinapahawakan lang sa'yo ng Diyos. Kung sa kasamaan man kinuha yung kayamanan na yan, at ginagawa mo para sa kabutihan ng Diyos, mga kapatid, Diyos lang ang nakakaalam at Diyos lang ang maghusga. Panghahawakan mo ang paghukom sa mahal na Diyos, na hindi siya maghukom sa mga pagkakamali, sa mga kasalanan, kundi huhukom siya kung anong ginawa mo sa kapwa mo, kung anong laman ng puso mo. Mga kapatid, dapat natin unawain at dapat natin intindihin ang mga bagay na yon, na ang kayamanan, sa kasamaan man nagmula, sa kabutihan man nagmula, ay mula pa rin yan sa Diyos. Ang importante, mga kapatid, kung ano ba ang ginawa mo sa kayamanan na yan upang makatulong ka sa kapwa mo, upang ang Diyos magbigay ng judgment sa iyo na ayon sa ginawa mo sa kayamanan mo. Kaya mga kapatid, ang kayamanan sa Diyos nagmula. Inuulit ko, sa kasamaan man, sa kabutihan man nagmula, sa kung anumang paraan nagmula, ang kayamanan na hawak mo, lahat ho yan gagamitin mo para sa Diyos, para sa iyong kaluluwa. Inuulit ko, hindi ang Diyos magtanong kung anong naipundar mo sa mundo pagdating ng araw ng paghukom. Ang titingnan ng Diyos kung anong laman ng puso mo, kung anong ginawa mo sa kapwa mo. Mga kapatid, lagi nating tatandaan, ang lahat sa mundong ito ay mula sa Diyos. Kahirapan, kayamanan, kasakit, lahat, pero bawat anggulo sa buhay natin ay mayroong rason. Dahil lahat ho tayo'y sinusubukan ng Diyos at lahat ho tayo'y may pamaraan upang tayo ay magtagumpay, upang ho tayo ay mag-victory sa laban natin sa buhay at makasama natin ang mahal ng Diyos sa buhay na walang hanggan na Kanyang ipinangako sa atin. Darating ang araw, mga kapatid, sa isang iglap lamang magbago ang mundo dahil sa paghukom ng Diyos. Kaya again, ang kayamanan, kahit sa anumang anggulo nagmula, ay mula pa rin sa Diyos. Gagawin mo ang kabutihan na ayon sa puso mo dahil ikaw lamang ang nakakaalam niyan at ang Diyos, hindi ang ibang tao. Inuulit ko, ang kayamanan magmula man sa kasamaan o magmula man sa kabutihan, ang puso mong nakakaalam kung anong mga bagay ang ginawa mo nga makapabuti sa Diyos. Ikaw lang at ang relasyon mo sa Diyos ang maghukom sa sarili mo. Ang Diyos lamang ang nakakaalam kung ano ang para sa buhay mo. Ganon din sa mahihirap. May mahihirap na gumawa ng kasamaan, may mahihirap na lahat ginawa mga kalukuhan. Yan lahat ho ay mga pagsubok sa buhay natin. Kung ano man kasama ang ginawa mo sa buhay mo, kung ano man kahirap ang ginawa mo sa kapwa mo, ang ginawa mo na kahirapan sa buhay mo, ay gumawa ka rin ng lalong kahirapan sa sarili mo. Mga pagsubok ko yun. Huwag lang ho tayo gumawa ng isang mortal na kasalanan na patayin mo yung sarili mo dahil yun ho ay walang kapatawaran. Alalahanin natin si Judas. Si Judas, bininta ang ating mahal na Diyos. Dahil ho yun sa tinatawag na nakalaan na ho yun. Ginplano na ho yun ng mahal na Diyos. Kaya nga sinabi ng mahal na Diyos umalis ka na at simulan mo na. Di ba inutusan niya si Judas ng Last Supper? So ibig sabihin nakaplano na ho yun.
Si Judas ang naging instrumento sa mga bagay upang matupad ng Diyos ang kanyang plano sa mundo. Ngunit si Judas ay nagsisisi. Ibinalik niya yung kayamanan. Nagsisiho siya. Ano bang pagkakamali ni Judas? Bakit hindi siya pinatawad ng Diyos? At bakit hindi talaga siya pinatawad ng Diyos? Dahil siya ay nagbigti. Tandaan natin mga kapatid, ang pagpakamatay ng isang tao o pagbigti ng isang tao ay walang kapatawaran. Wala ho iyang kapatawaran mga kapatid. Kaya tayo sa mundo, lagi nating tatandaan na huwag tayo gumawa ng isang kasalanan ng mga mortal, kasalanan na hindi mapatawad ng Diyos. Dahil nakalaan naman sa Bible natin ang tinatawag ng mga mortal sin. Kaya lagi natin tatandaan na ang mga pagkakamali ay may karapatan na parusa. So sa mga taong naghihirap, huwag ko kayong magtaka. Dahil yun ho yung pagsubok na ibinigay natin ng mahal na Diyos. Ngunit, pag naniniwala tayo sa mahal na Diyos at ang mahal na Diyos ang atin kakampi, ang mahal na Diyos ang atin inaasahan, ang mahal na Diyos ang atin tinatawag, sinasandalan sa lahat ng oras. Kapatid, panalo ho tayo. Ang kahirapan na ho yan, simple lang ho yan. Yun ang tinatawag ng kahirapan na yan ay sinasanay tayo ng mahal na Diyos upang labanan ang kahirapan sa mundo, upang tayo magtagumpay. Mga kapatid, pag magtagumpay tayo sa laban natin sa buhay, sa kahirapan sa buhay, mayroon ho tayong pag-asa ng kaligayahan at walang kahirapan sa mundo na kasama ng mahal na Diyos, sa mundo na walang hanggan, sa bagong buhay at bagong langit na ibinigay ng Diyos sa atin. Mga kapatid, lagi natin tatandaan ang mga bagay na yon. Ang pagmamahal ng Diyos ay nasa atin. Lagi natin tatandaan ang mga bagay na yon. Ang kahirapan ay isa lamang instrumento ng mahal na Diyos kung paano natin malagpasan ang mga pagsubok sa mundo. Ang mga pagsubok sa mundo, yun ang tinatawag na kahirapan. Sobrang hirap, ngunit pag ang mahal na Diyos ay nasa atin, panalo tayo. Again mga kapatid, ang kayamanan at kahirapan sa mundo ay mula sa Diyos. So, kailangan natin i-handle na mabuti para sa sarili natin upang sa pagtatagumpay maging victorious tayo sa laban natin sa buhay upang makasama natin ang mahal na Diyos sa kanyang pagbabalik. At tayo'y mahukman at magtagumpay tayo, panalo ho tayo. Amen? Amen.